Let's open up our Bible to Psalms 91 verse 1 all the way through 4. Loobin ng Diyos, magiging series po natin ang buong Psalms 91 chapter depending on our pace for today. Are you ready to receive the Word of God today? Kung matapos tayo hanggang verse 4, then tutuloy natin next week. Kung matapos natin buong chapter today, hindi na natin tutuloy, tapos na eh. Psalms 91 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. For He will rescue you from every trap and protect you from every deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. And His faithful promises are your armor and your protection. If you need the title, pinabagatan ko po ang mensaheng itong full coverage. Full coverage. And if you want a subtitle, ang topic na ito is all about trusting God in dangerous seasons of our lives. Full coverage. I believe this message is very timely. This chapter of the Bible is an assurance to each and every one of us na kahit napakadelikado at uncertain ng ating situation, pwede po tayong magtiwala sa ating Panginoon. If you agree with me, naniniwala ako na pag inobserbahan po natin ang mundong ginagalawan natin, life today feels unpredictable. Isang balita lang, pwede magbago ang mood mo. Isang chat na matanggap mo, pwede mag-create ng anxiety sa puso mo. And marami sa atin na nagtatanong at nababahala, paano pag nawalan ako ng trabaho? Paano kapag hindi nakatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral? Paano pag nagkasakit kami? Paano kapag hindi nangyari ang lahat ng plinano at pinaghandaan ko? Madalas po natin na itatanong ito because we spend so much time preparing for external things. Mga bagay katulad ng ekonomiya ng bansa. Paano ko paghahandaan yung pagtaas na naman ng langis? Ay, by the way, magro-roll back daw ng 1 peso. Praise God. Paano ko paghahandaan ng ekonomiyang bumabagsak? Paano ko paghahandaan ng diesel na pataas ng pataas? Paano ko i-handle at i-manage ang opinion ng ibang tao patungkol sa akin? Paano ko paghahandaan ang kinabukasan? Hindi po masamang paghandaan ang kinabukasan, pero napansin niyo po ba that the more you control about these things, the more anxious you become. Habang kinokontrol po natin ang future na hindi natin alam at hindi natin hawak, nagkikreate po ito ng pagkabahala sa ating mga puso. That's why we are trying to prepare more. Nag-i-invest tayo, nag-iipon tayo, we calculate more, we anticipate more, but ang reality ng buhay, you can prepare for many things, but you cannot prepare for everything. Maraming bagay mapaghahandaan mo, pero hindi lahat ng bagay ay pwede mong mapaghandaan. Kasi kung lagi lang tayo nakatingin, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang susunod na maging problema? Ano ang susunod na higanteng kakaharapin ko? Maganda pong attitude at character na pinaghahandaan po natin ang paparating. Pero tingin ko maganda rin po na kailangan lagi nating tanungin. Hindi lang yung external things na paparating, kundi ako ba ay covered kung sakaling dumating yung worst case scenario. Kasi pwedeng malakas ka pero exposed, pero ikaw din ay mahina pero covered. At alam nyo, kapag ikaw ay malakas pero exposed, mas malaki ang tsansang babagsak compare sa mahina pero covered. For example, yung usa, yung deer, lalo sa Africa, sa wild or sa open field. Ang mga usa po, pag nasa open field, kahit gano'n siya kabilis, kahit gano'n siya kalakas, kapag siya ay nakatayo sa isang exposed, patag na lugar, kahit gano'n siya kabilis, kahit gano'n siya kalakas, nagiging vulnerable siya sa attack ng mga predator. Ang mga predator hindi na mag-aantay na manghina pa yung usa bago niya atakihin. Ang kailangan lang makita niyang isolated siya at exposed siya. Especially po ang generation na ating ginagalawan today. If you look at our generation today, generation na naabutan ko, generation na nakikita natin today, whether we admit it or not, we are drowning with information. Lunod na lunod po tayo sa information. We have high-tech security system. Halos lahat ng sulok ng Metro Manila may mga CCTV in our generation. And yet, high-tech ang ating mga security system, and yet many people are less covered. Many of us are exposed. Marami sa atin ang parang lantad na habang ang ekonomiya natin ay hindi stable,
habang ang gobyerno natin ay hindi stable, ang conflict ay tumataas, ang threat ay parating ng parating, at ang opinyon ng mga tao ay pabago-bago kahit saan ka pumunta, makikita mo at marirealize mo if you are old enough like me na hindi pala lahat ng bagay kaya kong kontrolin. You are never meant to control what's happening globally. In fact, hindi natin siya kayang i-control, hindi natin dapat siya i-control, pero dapat tayo laging manalangin sa Panginoon na kung hindi ko makokontrol ang kinabukasan, Lord, we need your covering. We need your protection in our lives. Na hindi lang ako obsessed sa aking external uncertainty, na paano pag nawalan ako ng trabaho, paano pag tumaas ang mga bilihin, paano pag nalugi ang aking mga negosyo. Lord, we are all praying, not just na i-resolve mo ang external conflict, gusto po naming magkaroon ng internal stability. Sabihin mo nga sa katabi mo, you need internal stability. Put that in a comment section. Internal stability. That we need better planning, yes. We need to save more, yes. We need more resources. We need stronger strategies. But more than anything else, kailangan po natin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na ang pinakaligtas na lugar sa buhay, hindi po makikita dito sa mundo. Ang pinakaligtas na lokasyon sa buhay ay yung kasama natin ng ating Panginoon. Hindi geography, hindi building, hindi hiding spot somewhere on earth. The safest place in life is our relationship with our God. And I am talking about a person who lives near the presence of God. A person who is covered by His grace. Yan po ang context ng Psalms chapter 91. Ang Psalms 91 po ay sinulat para po sa mga tao na nangangailangan ng protection. Question, sino po sa inyo naniniwala you need God's protection in your life? Taas nga po ang kamay. Amen. We are praying, protektahan mo ang mga anak namin. Protektahan mo ang mga magulang namin. Protektahan mo ang anak ko nasa abroad, kamag-anak ko, mahal ko sa buhay. We all need God's protection. And Psalms 91 is specifically written sa mga taong nangangailangan ng proteksyon ng ating Panginoon. Isinulat po ito sa context ng kapahamakan. Isinulat po ito sa konteksto ng uncertainty at threat. Pansinin po ninyo, ang Psalms 91 sinulat wala pang modern medicine. Sinulat ang Psalms 91, wala pang security system. Ang atake sa Israelites, tuloy-tuloy. Ang disaster, biglang dumarating. And these chapters covers almost everything that we need if we want God's protection. In fact, kung babasahin niyo po yung buong chapter, I wish we have time, kung titignan niyo ang buong chapter, kino-cover tayo ng Panginoon sa mga bagay na nakikita mo at hindi mo nakikita, at kino-cover ka ng Panginoon sa bagay na control mo at hindi mo control. And the Bible, and the chapter starts with Psalms 91 verse 1, wherein the Bible says, by the way, we don't know who wrote Psalms 91. Sabi nila si Moses, sabi nila si David. But it sounds like parang si David because kung-compare mo sa ibang chapters ng Psalms na may same theme, parang pareho yung the way they wrote it. But either way, it doesn't matter because ang pinakamahalaga sa lahat is yung mensahe ng chapter na ito. Can we read this? Can we read verse 1 with me? Everybody now. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, verse 2, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So based on this chapter, paano po tayo mamumuhay na covered ng kanyang protection? So how to live a covered life? Number one, if you want to live a life that is covered with God's protection, number one, you need to position yourself within the proximity of His presence. Everybody say position. Now, if you want protection, position is necessary. Pasinin po ninyo. Kung ibabalik mo yung verse 1, sabi po ng scripture, He who dwells. Now, hindi sinabi ng scripture, He who visits. Hindi sinabing yung mga bumibisita sa secret place ng Most High, they shall abide and remain under the shadow of the Almighty. And you can say, He's my refuge and my strength. No, sabi ng scripture, lahat ng nananahan. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagdudwell ka, it is an idea of remaining, it is an idea of sitting, it is an idea of staying. Everybody say, stay. Na sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili. Hallelujah. Hindi lang bumibisita, kundi nananatili. He who dwells in the secret place of the Most High. Kapag tayo po ay nanatili within His fellowship, may pangako ang Panginoon na refuge and fortress.
Hindi yung bumibisita, yung nananatili. Hindi yung bibisita ka lang kapag may emergency, kundi yung may emergency o nagpapasalamat, you are under His wings. When you dwell in God's presence, ibig sabihin, pinipili po ninyo na maging permanent habitation ang presensya ng ating Panginoon. Hindi lang tatawag kapag emergency, hindi lang tatawag kapag nagpapanik, kundi, Lord, I want my whole life. Amen. Na makaranas ng iyong presensya. Na whether I am hungry or full, I will remain and stay in your presence. I will sit in your presence. I will stay in your presence. Nakakalungkot man po, napakaganda po ng Psalms 91. This Psalms 91 is called the protection verse, and we all want God's protection, correct? Is it safe to assume na lahat ng tao gusto ng protection? We all want protection in our lives. Pero mapapansin po ninyo na ang protection, biblically, is based on your position. Ang protection, mararanasan mo kapag nasa tamang posisyon ka. At ano yung tamang posisyon na yon? Yung posisyon na ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Balik mo yung verse 1, ang sabi, He who dwells in the secret place. Now, pag sinabi nating secret place, hindi ibig sabihin yan tagong lugar sa bahay ninyo, na meron kang secret place doon na hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng anak mo, hindi alam ng asawa mo. Pero ang ibig sabihin dito ng secret place is actually an inner place of fellowship with God. Ibig sabihin, if you dwell in His presence, if you remain in His presence, if you always choose to be in God's presence as your permanent habitation, ang promise ng Lord may refuge. Ang promise ng Lord may fortress. So ibig sabihin, if I want strength in public, yung strength in public is born with my private meeting with God. If I meet Him in my secret place, if I pray to the Lord, if I call on Him, yung lakas na kailangan ko paglabas, nakukuha ko sa meeting ko sa Diyos, sa aking inner place. Na sabi ng Biblia uli, those who dwell in the secret place. Now, this is interesting, kasi hindi lang sinabing secret place, kundi inari ng writer ng Psalms 91 na yung secret place na ito of the Most High. Let's go to the verse again. He who dwells in the secret place of the Most High. And napapansin nyo, mga kapatid, in-emphasize po dito yung sovereignty ng ating Panginoon. Yung pagiging powerful ng ating Panginoon. Now, this is very important. Kaya po siya importante because kung babasahin niyo yung buong chapter ng Psalms 91, ang Psalms 91 po ay patungkol sa mga panganib. May mga arrows na lumilipad, may mga terror, may mga enemies, may mga distraction. Pero binanggit yung threat pagkatapos ma-establish na sovereign ng Diyos. Okay, din nyo ka naintindihan. Okay? Yung threat, nasa succeeding verse. Kung babasahin mo yung verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, makikita mo, inisa-isa ng writer ng Psalms, lahat ng panganib na darating. Pero napakagandang paalala, na bago po binanggit ng writer ng Psalms 91, lahat ng panganib, in-establish muna niya sa verse 1, na ang Diyos natin powerful. Ibig sabihin, nire-remind tayo ng ating Panginoon, na yes, ang threat nandyan. Darating ang lahat ng struggles at challenges, pero wag niyong kakalimutan na kailangan solid at tama ang prinsipyo mo, ang paniniwala mo, na kahit gaano kalakas ang mga challenges, kalaki ang mga higante, ang Diyos mo mas powerful. Ang Diyos mo ay sovereign. Ibig sabihin, mataas sila pero may Most High pa dyan. Okay, mataas sila pero laging higher ang Diyos. Malakas yan pero stronger lagi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng verse na ito, dapat kang manatili, pero napaganda ng verse kasi hindi niya lang sinabing manatili ka kasama ang Diyos, kundi sinasabi ng verse, manatili ka kasama ang Diyos na mas malakas at mas malaki sa anumang threat na meron sa iyong buhay. Amen. Kasi kung tatanggalin mo yung Most High, He who dwells in the secret place of God, marirealize mo, Lord, salamat, I want to be in your presence, and in your presence there is peace. In your presence there is protection. But the writer of Psalms 91 wants to remind each and every one of us, nagtatago ka sa ilalim ng pakpak ng Diyos na may control at mas makapangyarihan sa kahit ano pamang bagay. So, let's go back to verse again. So, those people who dwell in the secret place of the Most High, ano po kasunod? Shall remain, shall abide
Saan daw po? Under the shadow of the Almighty. Everybody say shadow. Now, very interesting yung part na ito ng scripture na binanggit na shadow, kasi sa pagkakaalam ko, if we are talking about protection and covering, ang shadow, makikita mo lang, mapapailalim ka lang sa shadow pag malapit sa iyo. I mean, may shadow ako ngayon pero hindi umaabot sa likod. Pero kung nandito ka sa tabi ko, pwede ka mapailalim sa shadow ko. So ibig sabihin, kung ang protection ng Lord ay nasa ilalim ng kanyang pakpak, you have to stay in proximity with Him. Kailangan mo maging malapit sa Kanya to benefit with that protection. Okay. Ang ulan, hindi mo mapipigilan. Pag bumabagyo, hindi mo siya mapipigilan. Pero kung meron kang payong, lahat ng nandun sa ilalim ng payong ay hindi mababasa. Okay. Pero kahit na maganda ang intensyon ng payong, kung hindi ka sisilong sa payong, come on, hindi mo matitake advantage yung benefit na ikaw ay nasa ilalim ng payong. Ganon din ang protection ng Lord. God wants to protect each and every one of us. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. But if you want to benefit from that protection of the Lord, you must stay under the shadow of His wings. Kailangan nasa ilalim ka ng pakpak ng ating Panginoon. Kasi hindi mo mai-experience ang shadow kapag malayo ka. Pag lumalayo ka, hindi ka susundan ng anino. So hindi ka susundan ng anino, iniiwan mo yung covering, ibig sabihin, ang pagiging safe pala, everybody say safe, ang safety pala hindi automatic. Ang safety positional. Depende kung saan ako nakapwesto. Ibig sabihin, pag lumayo ka sa presensya ng Diyos, masyadong magastos. In fact, literal ngayon yan, pag lumayo ka, magastos talaga ngayon eh. Tama? Pag lumayo ka, magastos. Alam mo, pag lumalayo tayo sa presensya ng Diyos, magastos. Kasi we make a lot of decisions na wala ang wisdom ng Diyos, wala ang kapayapaan ng Diyos, wala ang joy ng Panginoon, wala ang protection ng Panginoon. Nakakalungkot, pero napakarami po sa atin. Napunta na tayo sa stage na yon. Naakala natin we are too wise, too experienced, too educated to be amongst ourselves. Recently, I was watching a lot of documentaries in National Geographic about survival of the fittest. Kung pamilyar kayo sa segment na yan ng National Geographic, kung saan yung relationship between predator and prey. Na kahit gaano kalakas ang leon, kapag yung mga usa ay magkakasama, hindi niya maatake. Ang inaantay ng leon, yung isang usa humiwalay sa flock. Because sometimes, sabi nga ng scripture, tayo ay kanyang mga tupa. At alam niyo ba, ang mga tupa, kailangan niya may herd, lagi silang sama-sama. Kaso talagang may mga tupang may tupak. Na bigla siyang mag-iisip na dito ko, tingin ko mas maganda dito sa shortcut na to. At magugulat ka na lang, babagsak siya, aray mo. Okay. Amen? Bakit? Ano ang sinasabi ng scripture? Ang protection ng ating Panginoon is positional. Araw-araw may pagsubok. Araw-araw may problema. Pero ang sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili sa anino ng pakpak ng ating Panginoon, yun ang maliligtas. Yun ang makakaranas ng protection ng ating Panginoon. Now actually, pag tinignan yung Bible, consistent yan. Mula sa unang Passover celebration. Remember? Di ba sa unang Passover celebration in Exodus chapter 12, ang sabi ng scripture, inutusan ng Panginoon ang buong nation of Israel na pumatay ng tupa na kanilang kakainin at ang dugo nun ay papahid sa kanilang pintuan. Remember that? So ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng bahay, covered. So depende, hindi sinabi na basta Israelites ligtas. Hindi, sinabi basta nasa loob, posisyon. Basta nasa loob ka, protected ka. So ang safety nasa posisyon. Noah, for example, Noah's Ark. Di ba? Ang sabi ng scripture, the man is so wicked, God even regretted na nilikha niya ang tao. Kaya sabi ng scripture, inatasan niya si Noe na maggawa ng malaking Titanic. Malaking barko. Ano sabi ng Biblia, ilang taon niyang ginawa yung barko. Suddenly, no, dumating yung kinakatakutan ng lahat. Maraming taong hindi naniwala sa kanya, minak siya. Superman, bakit ka gagawa ng barko at sasabihin mo magkakaroon ng baha? Hindi pa umuulan ever nung time na yon. Hindi sila familiar sa ulan. Bago sa kanila yon. Hindi sasabihin nila magkakaroon ng bagyo, babahain ang buong mundo. Kaya ang tao hindi naniniwala. And dumating yung tamang panahon.
No, nagkaroon ng matinding bagyo, umulan ng napakalakas, binaha hanggang sa pinakamataas na tuktok ng mundo, ang sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng nasa loob ng barko, ligtas. So ang safety, nasa posisyon. When you position yourself under the shadow of His wings, inside that door, inside that ark, you will experience God's protection. So mahirap mag-expect ng protection kung wala ako sa tamang posisyon. Kasi alam nyo, sino sa inyo nagpe-pray kayo ng isang bagay sa Panginoon? Like nagpe-pray kayo ng bagong bahay, bagong kotse, breakthrough sa business, breakthrough sa family. Alam nyo, maraming tao nagpe-pray ng breakthrough and blessing, pero bihirang-bihira lang yung mga Christian na pinuposisyon nila sa kanilang sarili na tumanggap. Alam nyo, minsan may wisdom din sa mga nanay natin noon. Pagtanghali tayo nagigising, naalala nyo po ba yun? Pagtanghali tayo nagigising, sasabihin, nako, nagpaulan ang Diyos ng grasya. Hindi ka nakasalo. Kasi tulog ka. Ibig sabihin, yung grasya tumulo na pala, pero dahil wala ka sa posisyon, come on, hindi mo natanggap. Kahit na pray tayo ng pray sa miracle, pray tayo ng pray sa breakthrough, kung wala tayo sa position to receive it, we don't have the wisdom, amen, to handle the blessing that God will entrust us, sayang lahat. So ibig sabihin, you have to position yourself. And being in a position is a wisdom from the Lord, that we must dwell under the shadow of the wings of God. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang lalayo. Amen. Let's stay close sa presensya ng ating Panginoon. Ano sabi ng Psalms 57 verse 1? Have mercy on me, my God, have mercy on me. For in you, in God, I will take refuge, and I will take refuge, everybody, in the shadow of your wings until the disaster has passed. Which will lead me to my second point, how to live a fully covered life. Number one, you have to be in position. Number two, you have to have a confession. Ano sabi ng verse 2? Okay, let's go to verse 1 muna para may context tayo. Verse 1 please. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2. And I will say of the Lord. Everybody say. So papansinin nyo, yung point number 1, you have to stay. Point number 2, you have to say. So yung point number 1 is all about your position. Point number 2 is about what you proclaim, proclamation. So very important na tama ang posisyon natin, pero dapat importante rin na tama ang ating confession. Na yes, I can see disaster, I can see problem, I can see challenges. I cannot control what's happening, but I can control what I can say. Amen? You cannot control what they post, but you can control what you post. Hindi mo makokontrol kung anong sasabihin ng tao patungkol sa iyo, pero makokontrol mo kung ano mararamdaman mo. So ibig sabihin, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa mundo, pero there's still something that God allowed us to control. And that one thing is what? What you say. For example, Genesis chapter 1 verse 1. Sabi na scripture, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and empty. And darkness filled the earth. Imagine niyo ang mundo daw, walang form, empty, and darkness. Without form, empty, darkness. Without form, empty. Parang wallet mo na, without form, empty, darkness. Sabi ng Biblia, and the earth was without form, empty. Parang wallet mo, without form, empty. And then, God said, let there be light. Wait a second, wala pang light noon. Puro darkness nga eh. But God apparently did not say what He sees. Ang sinabi niya, anong gusto niyang makita. So nakita ko dilim, pero dahil gusto ko makakita ng liwanag, let there be light. Because confession is very important. Amen. Ang sabi ng scripture, he who dwells in the secret place of the Almighty God shall abide under the shadow of His wings. And I will say of the Lord, Lord, ang daming pagsubok. Lord, ang hirap ng buhay. Hindi, ang sabi niya, I will say, He is my refuge. He is my strength. Ibig sabihin, hindi niya dinideny ang sitwasyon, pero ina-acknowledge niya na mahirap ang sitwasyon, pero covered ako. Meron akong Diyos na refuge ko. Meron akong Diyos na strength ko. So ibig sabihin, hindi yung bibig mo nagke-create ng proteksyon. Hindi yung sinasabi mo ang naglalagay ng proteksyon, pero inaangkla mo yung puso mo sa katotohanan na hindi ko makokontrol ang nangyayari sa buhay, pero may Diyos na nangako sa akin that He is my refuge and He is my strength. Ibig sabihin, I have to have my faith in the Lord
Nananampalataya ako. Sino sa inyo nananampalataya magkakaroon ng breakthrough ang inyong buhay? Pero alam niyo po ba na ang faith verbal muna bago maging visible? Hindi siya magiging visible hanggat hindi kino-confess ng bibig mo. You have to confess it. It's not manifesting, by the way. Ibang manifesting sa faith. Amen? Kasi ang manifesting, walang pinangahawakang pangako at authority mula sa Diyos. Pero ang faith, hindi mo lang sinasabing, yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Hindi. Saan ang basis? And we call that manifesting. Pero alam niyo, ang faith may anchor siya. Na pinangahawakan mo at ini-enforce mo ang kalooban ng Diyos. For example, may sakit ka. Sabi ng doktor sa'yo, stage 3 cancer. Hindi mo naman pwede sabihin, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. And we call that faith. That's not faith. That's lying. Nagsisinungaling ka kasi may sakit ka eh. Hindi faith yun. Ang faith, hindi ka nagsisinungaling sa tunay mong sitwasyon. Ang faith, kino-confess mo yung anong gusto mo makita. Amen? So hindi ko sinasabing wala akong sakit, pero sinasabi ko, I am healed in Jesus' name. Eh hindi ka naman magaling lying din yun Hindi, that's faith. Why? Because you are enforcing the will of God now. Ano ibig sabihin ng enforce? Pinapatupad mo yung kalooban ng Diyos sa iyong katawan. Kaya nga di ba yung mga sa kalsada may tinatawag na traffic enforcer. Enforce sila, enforcer. Ano ibig sabihin? May batas ang Pilipinas, sila nag-enforce, sila nagpapatupad. Kasi pag walang traffic enforcer, kung ano ginagawa natin, di tayo nag-helmet, sabihin natin, dyan lang ako. Di ba? Hindi naman ako, dyan lang naman ako sa kanto, hindi na ako mag-helmet. So, ang batas ng Pilipinas, kailangan mo mag-helmet, kailangan mo mag-seatbelt. Okay? Yun yung batas. Pero, pag nandun yung traffic enforcer, come on, ini-enforce niya yung batas. So, ganun na ang trabaho natin mga Kristiyano. When we pray, we don't just confess what's happening, we enforce the will of God. So, Lord, hindi ko dinideny, sabi ng doktor, stage 3 cancer, but I enforce your will that our bodies will be healthy. Ikaw ang lumikha ng aming katawan, kabisado mo lahat ng cells sa aming katawan, and you have the power to command every cell of my body to fight off every cancer cell in my body, and I enforce that will in the name of Jesus. Now, hindi ka nagsinungaling, pero kinonfess mo at in-enforce mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So nakita mo, wala kang pera. Ito, mahirap na confession to wala talaga Anong gagawin natin? Hindi mo naman pwede sabihin, ang yaman ko. Hindi ka naman mayaman Isisinungaling ka pag sinabi mo yun. Pero pwede mo sabihin, I enforce God's will in my life. The Bible says, He will provide for all my needs. Nawalan ako ng trabaho, but He is my provider. Wala kaming kinita this day, but He is my provider. Amen. I've been old and I've been young, sabi ni David, but I've never seen the righteous people forsaken by the Lord. Naging matanda ako, naging bata ako, pero hindi ko nakita ang mga taong anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, sabi ni David. Amen. Kino-confess mo ang kalooban ng ating Panginoon. Everybody say confession. Everybody say confession. Amen. So kung natatakot ka, halimbawa, paano kung di ako makabayad? Paano kung hindi na ako makalabas sa utang na ito? So ano ang prinsipyo yung tinuturo na natin para protektahan ng Lord ang ating finances? First stage, stay. Position yourself. So you spend time with the Lord. You be in the presence of the Lord. Mahirap kasi enforce ka lang na enforce, di ka naman nagbabasa. Ano i-confess mo kung di mo alam yung word? Amen. So kaya maganda yung progression ng Psalms 91 Kailangan position muna. Tsaka na yung confession. Position muna. Paano po position, Pastor? Every morning, I read. I stay. And then, yung nabasa ko, I will say. Okay? So next is confession. So, sabi mo, unang stage, I will stay. And then, ang sabi ng scripture, you will say, okay, Lord, you are my provider. You supply all my needs, and I trust you. Now, instead of confessing, takot ako. Nababahala ako. Kasi ang takot is always thinking about the worst case scenario. Kaya tayo na-anxious. Alam niyo po ang difference ng fear at anxiety? Yung fear, natatakot ka sa totoong bagay. Yung anxiety, natatakot ka sa create mong, imagination mong pwedeng mangyari. Kaya ang anxiety, natatakot ka sa bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa totoo. Unlike fear, nakita mo talaga. Na-diagnose ka na. Diba? Yun yung fear. Yun difference ng fear at anxiety. And sometimes we became anxious
Kasi we are thinking about the worst case scenario. But thanks be to God, yung refuge ni Lord, yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Yun ang nag-a-assure sa atin about the secret place of the Most High God. Amen? Amen? Everybody say confession. Amen? Balik tayo sa verse na yun, verse 2. Ang sabi ng scripture, I will say of the Lord, dalawang bagay na kanyang kinonfess. Number 1, He is my, come on, He is my class, He is my refuge, and number 2, He is my fortress. Now the question is this, what's the difference between God being your refuge and God being your strength? Refuge muna tayo. Pag sinabi mong God is your refuge, para siyang bubong. Pag umuulan, hahanap ka ng masisilungan. So usually when you say God is my refuge, siya yung takbuhan ko sa mga krisis sa buhay ko. May mga bagay bang dumarating sa buhay niyo na bigla na lang dumarating? Wala kang payong, biglang umulan. Naghahanap ka ngayon ng refuge. Ang ganda ng plano mo, sabi mo, nung 2020 is a year of vision. Parang vision ko, 2020, klarong-klaro. Pero klaro ang vision, pero walang naka-anticipate sa ating may darating na pandemic. Correct? Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero sinasabi ng writer ng Psalms 91, darating yung bagay na hindi ko inaasahan, pero meron akong matatakbuhang Diyos na refuge ko sa panahon ng krisis. Unlike sa fortress, ang fortress ay established permanent location. So ang fortress, kung ang refuge bubong, ang fortress dingding. Nakatayo na siya bago pa dumating yung bagyo. Amen? So kung ang refuge, emergency situation, ang fortress, sustainable na sitwasyon. Kung sa refuge, tinatakbuhan mo siya pag nag-collapse ka, ang fortress, tinatakbuhan mo siya para hindi ka mag-collapse. Maliwanag ba? Okay. May picture ako dito. I don't think ko nahabol. Okay. We have a picture. This is the difference between refuge, fortress. Okay? Yung refuge, pag umuulan, doon ka tatakbo. Papatilahin mo lang yung ulan. Okay na. May mga ganyan ba kayo moments sa buhay ninyo? Nawalan ka ng trabaho, napansin mo, negosyo, nalulugi. As I've said, na-diagnose ka sa isang terminal disease. Tumakbo ka kay Lord. Nag-pray ka, nakaranas ka ng kapayapaan. Tumakbo ka sa Kanya, kinover ka niya, refuge. Pero pag sinabi ng Lord, He is your fortress, iba to. Ano yung mga He is your fortress? Kasi, hindi lang natin kailangan ng Diyos pag may emergency. Kailangan din natin ng Diyos na mag-i-establish na magandang principle to protect us from harm. I mean, kailangan mo ng tatakbuhan sa krisis, pero kailangan mo rin ng wisdom para hindi na maulit. So you come to the Lord for wisdom. That's fortress. You come to the Lord for fortress, yung principles of the Word of God. So when you read the Scripture, when you read the Word of God, natututo ka sa prinsipyo ng Word of God, nakakapag-establish ka ng fortress. Pero minsan may mga darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan mga pagsubok, na kailangan mong tumakbo sa Panginoon because you want Him to take refuge of you. Na kailangan mo ng masisilungan. And yet, ang ganda ng Bible. Ang sabi ng Scripture, ang sabi ng Biblia, ang Diyos natin hindi lang refuge pag may emergency. Siya rin yung parehong Diyos na nagbibigay sa atin ng prinsipyo how to live this life. How to navigate this difficult and challenging life. Why? Ang sabi ng writer ng Psalms 91, I will say of the Lord, Lord, Ikaw ang aking refuge, but at the same time, You are my fortress. So ang refuge, diyan ka tumatakbo kapag may crisis, pero ang fortress, yan yung lifestyle na binibuild mo to prevent you from collapsing. And we need both. We need both. By the way, hindi sinabi ng Scripture, He is my refuge and then my fortress. Hindi siya yung parang refuge ko siya ngayon, first stage, and then siya ngayon na magiging fortress ko. I mean, nagkamali ako, na heartbroken ako, sisilong ako kay Lord, tapos bibigyan niya na ako ng wisdom para hindi na maulit. Tama rin yun. Pero what if God is your refuge and fortress na hindi mo na kailangang dumaan sa krisis kasi nakapag-establish na ang Panginoon sa atin, na ang Diyos, hindi ka lang niya nire-rescue and then magbibuild siya ng security system later. Now what if ang Diyos natin nire-rescue kanya sa paglalagay niya sa iyo sa tamang fortress? Na hindi na kailangang mangyari yung refuge dahil ang Diyos na ang iyong fortress. Na ang Diyos hindi lang natin tinatakbuhan bilang temporary shelter natin. Na ang Diyos takbuhan natin bilang ating permanent protection.
permanent security. Because in God's presence, kapag ikaw ay nasa loob ng presensya ng Panginoon at ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, let me tell you this, walang authority ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Walang kapangyarihan ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Why? You are fully covered by His presence. Hindi half covered, fully covered by His presence. At katulad ng signal, the more closer you are to the satellite, mas malakas ang signal, mas fully covered. Come on now. Grabe, ganito lang talaga ako. Corny lang talaga. Amen. Everybody say covered. Amen. So ano ang secret to live a fully covered life? Number 1, you have to be in position. Number 2, you have to have that confession. And then number 3 will come. You will experience, number 3, God's protection. Amen. Now you will experience God's protection. Now the question is this, protection from what? And this is interesting. Comprehensive, Psalms 91, verse 3. Okay, let's go to verse 2 para may context tayo. And I will save the Lord, He is my refuge, here's my fortress, my God, in Him I will trust. Verse 3, everybody read. I-confess niyo, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you, verse 4, with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promise are your armor and your protection. Balik mo yung verse 3. I love that part. Ang sabi ng scripture, God will protect us from deadly diseases. Meaning, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi na natin kaya i-control. At yung bagay na hindi mo kaya i-control are things that is beyond planning. The things that are beyond prediction. Hindi mo na predict, hindi mo na plano. And as sabi ng scripture, when you are under His wings, you are protected, fully covered. Even sa mga bagay na hindi mo pinipredict na mangyayari. Amen? Kung insurance agent kayo, you will love this message, right? Amen? Because we are covered by His presence. Ano pa? Ang sabi ng verse 3, for He will rescue you. Where? Class? From every trap. So, God is protecting us sa bagay na hindi mo kayang kontrolin at pinoprotektahan ka ng Panginoon sa bagay na hindi mo nakikita. Kasi ang trap, walang patibong na obvious. I mean, lahat ng patibong hindi mo kita. Ano sabi ng scripture, He will rescue you from every trap. How many of you are grateful na hindi ka lang pinoprotektahan ng Lord sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, kundi pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo na nakita. Hindi lang, sino sa inyo grateful ang Diyos, pinoprotektahan ka sa bagyo? Eh, ang bagyo maingay, pero ang patibong tahimik. At salamat sa Panginoon, ang Diyos ko, hindi lang ako iniingatan kapag may bagyo. Iniingatan din ako ng Panginoon sa mga bagay na hindi ko nakikita. Sa posibleng maling desisyon na gagawin ko, maling business partner, maling kontrata, may hidden agenda, mga temptation na sabi nila, wala naman kaming gagawing masama, pero tukso pala, subtle temptation, protection from what is attacking you, and protection from what is attracting you. Bagay na ginagamit ni Satan na patibong sa bawat isa sa atin, that God is protecting us from temptations and enemies and even uncertainties. And on top of everything, pinoprotekta niya sa bagay na hindi mo kayang i-control, pinoprotekta niya sa mga bagay na hindi mo makikita. At sabi ng verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Have you seen this, mga kapatid? Come on, verse 4. Nak, show it. Okay. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Napansin niyo ba yung pronoun? Hindi niya lang sinasabi, He will cover you with feathers. He will shelter you with wings. No. He will shelter you with His wings. He will cover you with His feather. So, ibig sabihin yung nagpo-protekta sa'yo, hindi lang strategy, hindi lang system. Siya mismo. Personal protection. Come on now. Hindi ka lang protected ng isang insurance company. Hindi ka lang protected ng dami ng pera mo sa bank account. Hindi ka lang protected ng napakarami mong doktor o attorney na yung, dami mong attorney sa iyong buhay. Pero ang sabi ng scripture, I protected you. Kasi may mga bagay, we respect doctors, we respect attorneys, pero may mga bagay na pwedeng hindi nila makita. May mga bagay na hindi nila pwedeng masolusyonan. Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Amen? So the promises of God, and ang sabi ng verse 4, let's go to verse 4. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. And I love that last part, and I will close with this.
and His faithful promises are your armor and your protection. Put that in the comment section. Kung naka-watch party kayo, sabihin nyo sa inyong mga katabi, God's faithful promise is my armor and my protection. Hallelujah. Hindi sinabi ng Lord na walang aatake sa inyo, walang bagyong darating, pero sabi niya kung dumating man, ako ang armor ninyo. Ibig sabihin, ang araw mag-i-exist pa rin, ang atake nandyan pa rin, pero hindi yan makaka-penetrate. Kasi, ang pangako ko mismo, ano yung pangako niya? Ako refuge mo. Ano pangako niya? Ako ang fortress mo. Ano pangako niya? Ako magpo-provide sa iyo. Ano pangako niya? Ako magde-deliver sa iyo. At yung pangako na yun, na pinangahawakan mo sa iyong puso, yun ang magpo-protekta sa iyo. Sa lahat ng atake ng kaaway para hindi makapenetrate sa ating mga puso. Hindi tinatanggal ng pangako ng Diyos ang mga laban sa ating buhay, pero yung pangako ng Lord ang nagsisilbing armor o protection ng ating mga puso sa gitna ng mga bagyong ating pinagdadaanan. Sabi nga ng Isaiah 54, this is my last verse. Ang sabi ng Biblia, no weapon formed against you shall prosper. Ulitin ko, hindi ako magaling sa English, pero yung formed, past tense na yun. So hindi sinabi ng Lord hindi makakaporma. Pero sabi niya, kahit nakaporma na, no weapon na nakaporma sa inyo shall prosper. So hindi niya sinasabing walang araw na darating, walang problemang darating, pero sinabi niya kahit dumating, it will not prosper. It will not penetrate, and every tongue which rises against you in judgment, no weapon formed against you. Amen? You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ano ibig sabihin? God will not always stop the weapon from forming. But the Bible says, He will stop it from succeeding. Makakaporma, pero hindi magtatagumpay. Akala ko noon, pag sinasabi mong protektado ka ng Panginoon, yung hindi ka dadanas sa pagsubok kasi protected ka. So ibig sabihin, ang definition ko ng protection, protection is the absence of attack. But no. I've realized that protection is not the absence of attack. Protection is the failure of attack. Hindi siya nagtagumpay. Why? I'm covered. Amen? Wala akong physical na armor. Wala akong physical na defense. Wala akong physical na refuge. Wala akong physical na fortress. But every time I feast at His Word, every time I read His Word, every time I stay in His presence and dwell and sit and read His Word, yung mga salita na yun, nagpo-form ng armor sa aking katawan. Every time I face challenges, every time we face uncertainty, every time we face giants or Jericho walls in our lives, those words that we've read and memorized, those words that we put in our hearts, yun ang nagsisilbing protection natin. Kaya mapapansin nyo, parehong dumaan dalawang tao, parehong dumaan sa pagsubok, parehong ang pagsubok. Yung isa nakatayo, yung isa collapse. Why? Yung isa covered. Yung isa exposed. Yung isa may words na kinukote. Yung isa sa panahon ng emergency, walang matakbuhan. But when you stay in God's presence, hindi mo malalaman kung anong darating bukas. Sabi nila, tapos na raw ang gera. Sabi nila, bababa na raw ang gasolina. Sabi rin nila yun last time eh. Pero nagkamali sila. Sabi nila, 2 weeks lang. Buwan na ngayon eh. Last week na, nung nagpagas ako, ganito lang. Ngayon, grabe. Triple. So, even our government, hindi na ma-predict ang future. They can only speculate. Hindi mo sila masisisi. Kasi lagi na sila nakabase sa nakikita nila, naririnig nila, natatanggap nila. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pwede nating ilagak ang ating pananampalataya sa Diyos. At sabihin nating, Lord, yung ako mismo, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko control ang pangyayari, pero kilala kita. You are outside time and space. Nakalabas ka sa time namin. At dahil nakalabas ka sa time namin, hindi lang present nakikita mo. Kita mo na mangyayari bukas. Alam mo ang aking kataraan. Sa perspective ng Diyos, kita niya ang past, present, and future.
At minsan, nagtatampo tayo sa Lord, na frustrate tayo sa Panginoon kasi ang hirap-hirap ng chapter 3. Pero sa perspective ng Panginoon, kita niya na yung chapter 10. Sa chapter 10, bumangon ka. Pero pag nasa chapter 3 ka, parang ang hirap-hirap bumangon. Parang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Pakiramdam mo, walang protection at pag-iingat ang Panginoon. Pero since God is outside time and space, what you're seeing right now is so difficult. But whatever it is that you are struggling right now is nothing compared to the glory that awaits you. Amen. In the future. Because He has a plan for your life and He sees the future of your life. Ano sinasabi ng Panginoon? Anak, if you stay under the shadow of my wings, you are fully covered. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, hindi mo man control, hindi mo man mapipredict. But since you are serving a God who is more than enough, and He is sovereign, and He is in control, you can always say, God is my refuge. God is my strength. He is the very present help in times of my trouble. So the greatest safety in life cannot be found in money, education, or control. The greatest safety in life is found under the shadow of the Almighty God. Be in God's presence. Cling to Him. Kumapit ka sa Diyos. Tumakbo ka sa Panginoon. And I will tell you, magkakaroon ka ng kapayapaan na never mo in-expect na magkakaroon ka sa iyong puso. I know how it feels. Kung kayo po ay siguro nanay o tatay, nag-aalala kayo para sa inyong mga anak. Kung kayo po ay breadwinner ng pamilya, nag-aalala kayo sa inyong mga pamilya at inyong mga anak. Pero kahit anong mukmuk naman natin, wala tayong magagawa. Pero pwede natin magawa. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming fortress. And in You, we trust ourselves. Kahit lumakas ang mga bagyo, tumaas ang mga alon, malakas ang mga hangin, naniniwala ako sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. So ang goal ko, hindi i-control ang lahat ng bagay sa buhay ko. Ang goal ko, pumailalim sa pakpak ng Diyos na may control ng lahat ng bagay. Amen? Amen? Tayo lahat.